Nako po, eto na, nagkabistuhan na. Umamin na ho, hindi na tayo mag-i-intro-intro. Iwasan na natin ang intro-intro sa panahon na to kasi talagang galit na ang taong bayan na lalong-lalo na umamin na ho si Congressman Saldico na abaho, sa maririnig at mapapanood nyo ngayon, mismong siya, hindi to AI. Siya ho ay umamin na utos, Nino! Utos ni Bungit-ngit lahat ng mga nangyayari ngayon. Kaya tigil-tigilan nyo na ang pag-iimbestiga dyan sa Kamara. Tigil-tigilan nyo na ang pag-iimbestiga sa Senado. Dahil mismo sa bibig ni Congressman Saldico, ang nag-utos ay sino? O ang magpinsan. Kaya ngayon pa lang, alam nyo na dapat ang mga mangyayari. Kasi galit na ho ang taong bayan. Sana lang kaya kita nyo tama-tama yung mga sinasabi, lahat tama ang sinasabi ni BP Sara. May pakana. Unahin natin kung sino. At ito yung mali-maleta binulgar na rin eh. Ito pakinggan nyo mga kasama. Panoorin nyo. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Diyan AI. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Yun. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Naku, yari na. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Kita nyo? That he will shoot me if I will talk. Naku. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Naku, May yari resibo, may ebidensya, at may pangalan. Panoorin nyo. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Kikilabutan ka. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila. Yan. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ngayon, ICI, tigil-tigilan nyo na lahat ng mga pinagagawa nyo. Huwag na kayong magsinungaling. Huwag na kayong magturo-turo. Huwag na kayong mag-name drop. Pati mga senador, dinamay nyo. Ang lahat pala ng pakana na ito ay nanggaling lang sa nasabing pangalan. Kita nyo mga kahayop. Makakapagano ka talaga. Makakapagano ka talaga. Ngayon, abangan nyo ang kilos ng taong bayan, lalong-lalo na merong ganito nang lumalabas. Ang tanong dito, AFP, ano na? Ebidensya o mismong testigo, mismong nag-insert, mismong nagsalita, sino ang may pakana? Diba? Tuloy. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM.
At sinabi pa ni Sec Kung Mina, Pangulo, we can magnanakaw. confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Nako. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed ni dating Speaker Martin Romualdez, Sec Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Damay ka ngayon. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. May part 2. Pero ngayon, dito natin malalaman, totoo lahat ng mga sinasabi ni BP Sara. Ngayon, nagkabulgara na. Ano mangyayari nito? Yung investigasyon nyo, tuloy-tuloy na yan. Kasi, tuloy-tuloy na yan. Nahuli na kung sino yung malaking isda. Ngayon, abangan nyo 14 ngayon. 15 na bukas, 16. Ano ang mangyayari? Ano ang implikasyon nito? Dito sa nakaupo ngayon. Malaki. Malaki. Kung mismo ang nag-insert, kinanta nung nagpa-insert. Mismo, sino? Sino ang nagpa-insert? Sabi sa video, si Bunget-nget ang nagpa-insert. Ayaw nga nila, gusto 50 billion lang eh. Hindi pwede, ang utos ng hari, hindi mababali. Ang saklap, di ba? Yan pala ang pangako niya. Ang pangako niya noon, puros kasinungalingan. Siya pala ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya pala, ayaw idamay ang pinsa sa investigasyon dahil bubuko rin siya. Takot na takot siya dahil mabubuko na. Ngayon, nagkabukuhan na, yari kang bata ka. Hindi mo kakayanin ang persa ng taong bayan. Ang taong bayan ang naglukluk sa'yo, ang taong bayan ang magpapabagsak sa'yo. Yan ang sabi sa tarot. Naalala nyo, napanood nyo yung tarot? Meron pa nga nagko-comment dun eh. Bakit ka naniniwala sa tarot, Kuya Goods? Eto na nga lumalabas
Ang sabi sa tarot, titignan ko kung nandito pa. Kasi, oo, magandang ano yun eh. Eto. Ibabalik natin yung... For a short Ay, hindi. video lang, Wait. para alam nyo naman Remove. ako ay pantay. Wait. Naririnig nyo naman ako tungkol sa Wait. Eto, ha? Eto. Para ma-recall nyo lang na tama yung sinabi sa tarot, panoorin nyo ulit. for a short review lang, para alam nyo naman na ako ay pantay. Naririnig nyo naman ako tungkol sa pagtatarot sa ating Vice President. Ngayon naman, President ang ating itatarot. But before that, kung napansin nyo, nagtarot Pansin na nyo. po ako tungkol Totoo sa lahat. ating Nauna. President. At Nauna itong nilabas na video bago nagkaroon ng gantong expose. Totoo nga. Merong magtatakip, meron din magbubulgar. Sige, tuloy. maraming warning noon ang tarot sa kanya. Na actually, kung pinakinggan lang po at nanawagan pa ako na kung sino ang nakakarinig ay payuhan ang ating president. Kung Tama. yan lang po ay nasunod, hindi po sana nagkaroon ngayon ng isang maatikabong paglalabas ng emosyon ng sanlibutan na ikinabagsak. Sinabi ko po yan noon, babagsak at iikot ang sitwasyon. Mawawala ang tiwala ng mga tao sa mga tao Yakit ka ngayon. ng ating gobyerno. Nangyari di po ba? So, ngayon po, eto na naman tayo. Ipapaliwanag ko na naman na ito po ay pantay na pagbabasa ng tarot. Panoorin nyo lang kasi nandito yun Ay, at bago nilabas yung video ni Saldi ko. Gabi ho dito ngayon, kaya medyo creepy. Binabalasa ko lang ho. Para, eto na ho. Para po sa ating President Bongbong Marcos. Ayan. Kita nyo po ang tarot. Medyo may reflector lang kasi gold siya ngayon. Siya yung feel ko. Pakita mo sa akin kung ano ang dapat kong ipaliwanag at sabihin. Ang lahat ng aking sasabihin ay naayon sa iyong ipakikita at ipagtatapat sa sanlibutan. Nako, ang dami na hong comment sa Facebook, sa YouTube, Marcos. kung saan saang platform. Naghihikayat na ho na lumabas at pabagsakin. Naku, Diyos ko po! Bungit-ngit! Ay! Ano na? Ito ho. Hindi na ho mapipigilan ang taong bayan na lumabas. Oo. At ito kaya hindi itinuloy ang Zoom ni Saldico dahil hindi na nila makokontrol ang post yan ni Senador Amy Marcos. Ito na yung sinasabi, malawakan, natuldo ka na. Ang sabi ni Kuya Jason natuldo ka na, dead end sa 30. Totoo nga, may bagong presidente tayo! Magbunyi! Yan ang gandang bagay na napapakinggan natin ngayon. Kasi, hindi pwedeng hindi kumilos. Eto na, si Congressman Kiko Barsaga, nilaglag na ni Saldico, si Marcos at Romualdez. Woo! Ang dami, pati mga kakamping, sa mga kaibigan ko kamping, ngayon, ninyo titigan at pagmasdan ang mga celebrities at politikong sinuporta ng tayo ngayon. Pababagsak, sino ito? Tanungin nyo ang sarili nyo kung yan ba ang prinsipyo nyo. Agoy. Yan ang sinasabi natin. Diba? Tuloy pa ba natin? Kasi napanood nyo na si Ate Winda Fondra Fortune. Winda Fortune. Nako, ang daming posts. Ang daming rito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasama. Finish na. Kaya si Bibi Sara ay nagsalita din gusto nyo marinig? Kaso gusto ko muna ipasok sa inyo. Hindi, tuloy muna natin yung ito. Presidente ng Pilipinas. Yan po Kita nyo po, scattered po yan. Ang sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin yung scripted. Ayan. Dito pipili lang po ako.
since hindi po ako si ating president, i-represent ko po ang pangalan niya. Ay, naglaro pa ako yan. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya, ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Yun na. Kung actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Oh. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Oh. Dapat po lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato. Nako. At Nawala. siya Wait ang lang, mawawalan ng reputasyon at pangalan. Yan. Kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte Yun na. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Yan na. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may kumbaga sa papel, ito ibinigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Ito kapag alisin na muna natin si Ate Windra. Kasi, ang dami ho na, pansinin nyo yung mga iba't ibang platform na meron kayo sa SOCMED. Ang dami na hong nagsasalita, ang dami na hong bumoboses, ang dami na hong gustong lumabas. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ng, siyempre, yung ating mga kasundaluhan. Dapat kayo ho ang unang humakbang dyan. Ngayon, kung ipagtatanggol nyo pa, yung boss nyo, mapupulaan na ho kayo. Sasabihin sa iyo ng taong bayan, talagang merong involved na pera. Kung ganyan pa rin ang prinsipyo nyo, Kasi dito nilaglag na ho sino? Yung mga gabinete. 'Di ba? Nilaglag na nila si Bersamin, nilaglag na niko kung sino man yung nabanggit kanina, at nilaglag na rin yung nakaupo. Ngayon, ang utos pala ng hari, hindi nababali. Kaya naman pala, bendalo ang naririnig natin. Kasi, oo, umamin dito ginagamit na ng gobyerno ang kanilang mga, para maiwas pusoy sila sa usapin na ito. Pero, sinabi ni Bibi Sara, ano yung sinabi ni Bibi Sara dito? Asan na ba yung kay Bibi Sara? Ito, ito, pakinggan nyo. Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control anomaly. Tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating Speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay wala pa daw ebidensya. At kung mayroon man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niyo dito? Pakinggan nyo, Hindi na po niya, baka lang, hindi na naman niya binasa, na sinabi niyang binasa, yung budget
ng 2025. Ah. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress. Pagdating sa GAB o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. Oh. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad nasaan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso na mga projects. Dapat doon nakatutok ang wala na naman. investigasyon. At Yan. paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa House, lumobo yung pera, lumaki yung budget. Galing Yun ang sinasabi ni Saldico na ginawa ng magic. Di ba? Totoo lahat ng sinasabi ni Bibi Sara. Kaya, hindi na sila lulusot. Lahat ng mga ginawa nilang pangninira, pamanloloko, at pang-abuso kala Bibi Sara sa mga Duterte, babalik sa kanila isa-isa. Totoo nga. Di ba? Ngayon, baka naghahanda na, nag-aasal baluta na. Kaya pala takot na takot sila. Ginamit na nila lahat ng persa. Ngayon, ang tanong dito, poprotektahan pa kaya ito ng mga sundalo at pulis? Sa nabalita ito na kay Saldico? Ano masasabi nyo? Kami ho ay nagtatanong lang. Kung kayo ay poprotekta pa rin at pagtatanggol nyo kung sino nakaupo ngayon, baba. Ibang klase na ho ang pag-iisip nyo kung meron man. Umamin na ho ang nag-insert. Umamin kung sino ang nag-utos sa pag-insert. Ngayon, maniniwala pa ba ang Pilipino? Diba? Gusto nga mapanagot yung the big piece. Sino naman kaya ang gagawin nilang tagapagtanggol dito? Sino naman kaya sa Senado ang magtatanggol sa Pangulo at kay Romualdez? Tanong lang ho yan, sa NEP. O so, sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin during a cabinet meeting nung ako ay nasa Department of Education, nahihirapan kami kasi kinuha ang school building program ng opisina ng speaker. Yari ka! Sinapsok nila yung school building program, Laglag ka pinamimigay na! nila Bungit-ngit! sa mga kaalyado nila o gusto nilang tulungan ng mga congressman. Saan? Bibi, wait lang. Natutuwa lang kami. Kasi masking ito, resibo ni Saldico, inilabas na ni Ako Bicol Party List Representative. Mga resibo ng proyekto na ma-insertion. Nako, booking! Booking na sila. Hindi dyan nagtatapos ang kwento, Meron pa. Kaya, wait lang tayo. Lalabas at lalabas lahat ng katotohanan. Ngayon, ang system nito, happy na ang Pilipinas. Babangon muli sa pamumuno ni Bibi Sara. Kaya tuwan-tuwa kami, umami na sila. Ngayon, pwede bang maging state witness si Saldico? Pwede. Bakit hindi? Umamin siya eh. Di ba? Inutusan siya. Kaya naman pala ang mama natatakot na umuwi kasi merong nagbabalak sa kanyang buhay. At instruction, as per instruction, sa kanya, stay out in the Philippines. Sumunod lang siya. Kaya hindi natin ngayon malaman, ano ang aksyon. Tuloy, Bibi Sara, tuloy. Yun pa, alam na niya. O kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag-imbestiga. Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Dapat isali
Si Martin Romualdez. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma Ayan na, kasali ng na. 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba? Bibi Sara, kasali na. Inamin na ho. Anong masasabi nyo? Mga kababayan kong OFW, Luzon, Visayas, Mindanao. At paano ito paano ba ito pagtatanggol ng kanilang mga bulager? Sige nga. Paano nyo may pagtatanggol? Di ba? Kakampi nyo dati sila? Paano nyo ngayon ipagtatanggol na ang amo nyo ay nag-utos na magnakaw sa kabanang bayan? Oh, pagtanggol nyo pa. Pagtanggol nyo! Sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Diba? Sa iyo pa lang, presidente ka, pag dumating yun sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas under our constitution na faithful yung ating Hindi budget. Bibi Sara. Pag nanakaw sa- talaga. Sa May lahi pera, talaga. sa paggawa at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yun dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yon, hindi naging batas yun. Hindi magagamit yung pera. Hindi lalabas yung pera. Isali sa makukulong vice bago magpasko. Siya ang makukulong. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Yan! Aminin na niya. Yo. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Yari ka ngayong bukit-git. Nagsalita na si Bibi Sara at President Sara Duterte. Ipakukulong. Ay, Diyos mio Marimar. Yan ang nakakatuwang mga balita. At listahan ng proyekto na napagpasok sa insertion naipakita. Pero makukunting clip lang eh. Ang dami eh. Oo, ang dami. Oo. Ang dami listahan talaga. Diyos mio Marimar. Kunin natin yung clip Nilabas ho yan ni Saldico. Nilabas ho yan ni Saldico. Ngayon, eto ako Biko Party List na si Rigon. Ano pangalan? Rigon. Ngayon, pagtanggol mo ngayon si Romualdez. Di ba, ikaw naman yung mahilig bumira sa mga Duterte. Pwede ba pagtanggol mo ngayon? Oo. Ito, amo mo rin ito si si Saldico, di ba? Ito si yung malaking muka. Parang si Papay. Parang si Papay, di ba? Ipagtanggol mo ngayon. Ito lang, papakita ko lang sa inyo yung video. Ang hirap kasi. Ito mo ang katotohanan ay lalabas dahil ginawa nilang masama ang Duterte, pero sila pala ang may pakana ng lahat. Sipin nyo yun Sila ang may pakana, gusto nila managot ang mga Duterte. Why? Kasi may mga pangarap sila. Magnakaw sa kabanang bayan. Ayan panoorin nyo. Ba't walang sounds? Wait lang. Ayan, wait lang Wait. There's more. Saan na ba yun? Ito. Yan. Yan ho yung mga listahan. Ayan. Yan yung mga listahan na pinagnakawan ng 100 billion. Diyan pinasok lahat na insertion. Napakarami ho yan. Di ba? Diyan nila minanipula. Ngayon, sabi nga ni Bibi Sara, ikulong niya na sarili niya. Kita nyo, alam na alam kasi umamin ng kasabwat. Pero, kung magiging state witness si Saldico, lalabas lahat ng baho. Totoo, ilalabas lahat. Kasi siya naipit sabi ko nga sa inyo. Siya ang inipit dito. Hindi na siya pinauwi para siya sisihin lahat ng may anomalya. Siya ang gumawa ng anomalya. Hindi naman siya papayag. Binulgar niya na. Ngayon,
Alam na ng taong bayan, pati yung mga yung mga tagapalo mo. Bungit-ngit. Yung mahilig sa pulangaw. Eto na. Mamahalin ka pa kaya? Yan ang tanong. Kaya kung umabot ka sa video natin to hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye!